Well, hirap din ng ano, no? Hirap din ang lagay ni Mayor. Oo, talagang wala siya ibang choice kundi sagutin lahat eh. Sabi niya nga, napasukan na nga ng politika yung issue na ito eh. Anyway, dali, babalikan ko yan ha. PCXL. Pulso ng Metro! Si Representative Rene Co ng Kabataan Party List, makasama natin ma'am. Live kayo sa RMN DZXL Manila, si Radyo Man Lourdes. Hello ma'am. Hello po, Hi. magandang hapon po. Maraming salamat po. Magandang hapon. Kayo ay mga kabataan at kayo ay mahihina. Kayo raw po ay weak. Yung kabataan ngayon ay weak compared sa panahon ni Senador Robin Padilla. Ano pong opinyon ng Kabataan Party List? With all due respect, napakalayo sa katotohanan ng ang kabataan ngayon ay napakatatag. Pero patong-patong ang krisis na kinakaharap niya. Hindi hindi surprising na may depression na nararanas ng kabataan kung ang iharap mo sa kanya ay patong-patong na requirements sa paaralan, kahirapan ng pamilya, dapat silang mag-juggle ng trabaho o kaya gumimik para lang makakain ang kanilang mga kapatid. At titignan pa natin yung ekonomiya, yung politika ng bansa at ng mundo. Maaasahan ba natin na kung anumang pangarap ang gusto nating makamit ay may masisimulan pa ba tayo kung hindi naman makapagbayad ng pambahay, wala man lang napakamahal ng tubig, kuryente at iba pa. So, despite all this though, nangangalampag ang kabataan ng pagbabago. Hindi naman tayo nakaupo lang dito at tinatanggap natin yung kabulukan ng sistema. Bagus, tayo ay nagsasalita at nagde-demand ng better. We demand better leaders, we demand a better system, and beyond demand, nagtatrabaho tayo, uma-action tayo para mangyari yun. Hindi po yun kahinaan, kalakasan po iyon. May fair ho ba sa kabataan na mayroon pong comparison before and after? Before at ngayon? Noon, may mga krisis din naman. Pero ngayon kasi, kung titignan natin, mas ubos na ang Pilipinas. Hindi po ito haka-haka lang. So kung titignan natin yung, kunwari, pagmimina, diba? 80% na ng mga minerales ng ating bansa ay namina na, diba? Yung espasyo, yung lupa, wala na rin yan. Sila ay binili na ng mga landlord, ginawang subdivision, hindi na mabili sa mababang presyo. So, may mas kadalian noong 90s. May espasyo pa nga kasi hindi pa nalalamon ng mga malalaking negosyo lahat. Pwede pang maglaro ang mga bata sa labas kasi may mga field pa na pwede silang puntahan. May kalsada pa. Ngayon, kung maglaro ka sa kalsada, matutulin na yung mga kotse, natin maasahan na ligtas yung kabataan. Ang mga kabataan naghahanap at nagdedemanda rin ng mga espasyo na pwede silang makalibang. Pero anong ginagawa sa kabataan pagka naghahanap sila ng espasyo, di ba? Tinatawag na geng-geng, ibaban pa raw sa BGC. Saan lulugar ang kabataan na gusto ng espasyo para ma-develop ang sarili, makasama yung mga kaibigan, maramdaman ng komunidad. Halos sina-shut out po tayo. So, may pagbabago. Pero ngayon, mas malala ang kondisyon. Kaya po gusto natin, hindi na ganito. Sorry attorney, pero yung when we say depression, ito ba'y weakness? That's not a weakness. At may nagsasabi na mas mataas na yung depression rates ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun na mas matatag noon versus ngayon. Actually, kung titignan natin, isang kalakasan yung magiging totoo ka sa emosyon mo at naghahanap ka ng tulong para maigpawan yung kalungkutan. Ano pong nangyayari kung hindi natin ina-address yung kalungkutan? Tumitigas yan bilang galit, tumitigas yan sa disillusionment, o kaya yung mas madaling pagsuko doon sa pagbabago na gusto nating makamtan, tatanggapin na lang natin yung kahirapan ng buhay. Pero pag ang nangyayari po, ito po supported to by psychology, psychiatry studies,
kapag napag-uusapan natin, yung emosyon natin, no, nagiging honest tayo doon. Mm-mm. Nare-release natin, kumbaga, yung bagahe sa sarili. At isang araw na naman na tayo pwedeng tumahak ng laban, no? And nakaka-depress kasi yung mga iba't ibang sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin na ang kabataan ngayon ay nagpapakalugmok lang sa depresyon, di ba? Kaya ay may ginagawa tungkol doon. Ito na po yung viral representative Attorney Rene, no? Parang ang sinasabi nung bumanat ng mga kabataan parang okay lang na matawag na weak pero hindi naman fair na tatawagin kaming weak ng isang Senador Robin Padilla. Paulit ko, ano po yung Okay lang naman daw yon, yung weak, pero hindi raw nila tanggap na ang magtatawag ng weak sa kanila ay isang Robin Padilla. Pero beyond Senator Robin Padilla, marami rin kasi nagsasabi niyan, no? Pero ang dito kami para ipaliwanag, no? Na hindi porket may honesty tayo sa emotions natin, hindi porket sinasabi natin nahihirapan tayo. Yun ay kahinaan, no? In fact, kalakasan yung hindi tinatanggap lang yung pinapasubo sa amin, di ba? Na willing tayong magbago dito. So ako po, hindi ko nga tinatanggap yung ganong mga opinion, whether it be coming from elders. Sa elders kasi minsan din talaga nahuhayan. So ako po, nagpapasalamat sa programa na ito. Parang kampi kayo sa kabataan. Kabataan pa naman kami, Attorney. Tama. Salamat. Attorney, maraming salamat sa oras. Alam ko, Balaka, thank you. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you. Mabuhay kayo, maraming salamat.